Raffle announcement. Ito ang winners ng 200 pesos. Una, Ednalyn. Pangalawa, Jaymar Regasa. Pangatlo, Chris Shine. Pang-apat, Belan Pagoso. At panglima ay Gerald Uba. Paki-message ako sa aking Facebook page para maklaim ninyo ang prize at mag-send na lang ng proof na kayo ang winners. Para sa mga hindi nanalo, huwag kayo mag-alala. May paparating tayong bagong merch raffle at syempre, meron din tayong cash prize raffle pa din every Sunday. Simple lang ang gagawin, mag-comment lang ng #GD at #GDFilms at mag-subscribe sa YouTube channel ng GD. Nariyan sa comment section ang link ng channel. Ganun lang kasimple, JIP. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Dario. Taong 1965, Masbate. Matagal nang nakikitira ang magkapatid na Dario at Wako sa tahanan ng kanilang lola. Magmula nang mawala ang ina, nawalan na sila ng tahanan dahil inangkin ng sakim na ama at pinatirhan sa bagong pamilya. Kaya hindi naman maiwasan ni Dario na magalit dahil ni katiting na pagmamalasakit. Wala silang natanggap mula dito. Dahil sa likas na matapang ang binata, nagawa niyang makipagsagutan sa ama ngunit kagaya ng inaasahan, wala pa rin itong pakialam. Magmula ng manirahan sa poder ng lola ay dito na nagsimula ang bisyo ni Dario. Madalas nasa inuman kasama ang barkada at may mga pagkakataong gumagamit din ng droga. Dahil sa sitwasyon, madalas walang silbi ang binata, maging sa gawaing bahay o sa pinansyal na pangangailangan. Ngunit gaano man maging pariwara ang buhay ni Dario, ay siya namang pagpupursige ng kapatid na si Wako sa paghahanap buhay. Halos hindi na ito magpahinga dahil siya lamang ang inaasahan sa tahanan. Madalas tuwing gabi ay umuuwi dahil kung saan-saan siya nagagawi para makahanap ng maibibiling pangsahig. Isang araw, alas 5 pa lamang ng umaga nagpaalam na si Wako na magtitinda ng mga inangkat na mga kagamitan. Ayon dito, pupunta siya sa bayan para ipagbili iyon sa mga manininda. Dahil si Dario pa lang ang gising ng mga oras na yun, sa kanya nagabilin ang kapatid ng mga kailangang gawin sa loob ng tahanan sa maghapon. Tumangulang si Dario. Pinagtutulakan ang kapatid na umalis na lang dahil baka tanghaliin sa pagpunta ng bayan. Buong maghapon namang nanatili si Dario upang samahan ang lola at sundin na rin ang mga inuutos ng kapatid. Kahit palaging nasa labas ang binata, may mga oras pa rin na nangingibabaw ang malasakit nito sa matanda. Kinakayang manatili sa loob ng bahay sa maghapon. Pagsapit ng alas 5:30 ng hapon, pumunta na sa tahanan ang isa sa mga kaibigan ni Dario para magyaya ng inuman. Gawa ng malapit ng magtakip silim, sumama na lang ang binata dahil mamaya-maya lang ay darating na rin si Wako. Wala namang nagawa ang lola kung hindi ang magbilin na lamang na mag-ingat siya sa labas. Pagkarating sa lugar ay naabutan ni Dario na kumpleto ang barkada. Nag-umpisa na silang mag-inuman at inabot sila ng madaling araw bago matapos. Alas 4 ng umaga, pagkarating sa tahanan ay naabutan ang lola na nakaupo sa bakuran. Napatanong naman si Dario kung ano ang ginawa ng matanda. Napakaaga pa at ayon dito, hindi pa nakakauwi si Wako. Napakunot naman ang noo nito dahil ni isang beses
Hindi pa nagagawa ng kapatid na magpalipas ng magdamag sa labas. Kaso nga lang, dahil sa sobrang kalasingan, sinabi ni Dario na matutulog muna siya ng kaunting oras at pagkagising ay hahanapin kaagad ang kapatid. Hindi naman umimik ang lola. Diretso nang pumunta sa kwarto ang binata. Pagsapit ng umaga, pagkagising ay hindi niya na naabutan pa ang matanda sa bakuran. Kaya dali-dali si Dario na pumunta ng bayan dahil malamang naroon nagawi ang lola para hanapin si Wako. Pagkarating sa lugar, naabutan niya ang lola na abala sa pagtatanong sa tindahan kaya lumapit na si Dario. Sa paghahanap ng dalawa, wala na silang ibang impormasyon na nakuha maliban sa nagbenta ito ng mga kagamitan sa tahanan. Pagsapit ng 12:00 ng tanghali, nagyaya na si Dario na umuwi na muna para makakain at makapagpahinga ang lola. Hindi na tumutol pa ang matanda dahil nakaramdam na rin ito ng pagod. Pagkarating sa tahanan, walang humpay sa kakaisip si Dario kung saan pwedeng pumunta ang kapatid. Kaya nang matapos sa pagkain, pumunta siya ng kabundukan habang naiwan naman ang lola sa tahanan. Sa maghapong paghahanap, ni Anino ni Wako ay hindi niya nasilayan. Lumipas pa ang ilang araw, linggo at buwan. Hindi na muling nakita si Wako. Samantalang si Dario naman ay paunti-unti nang nagbabago. Nagkakasakit na rin ang kanyang lola. Sa araw-araw niya itong nakikita. Hindi kinakaya ng konsensya ng binata na iwanan ang matanda. Kaya naman nagagawa niya ng tumanggi sa kada yaya ng barkada. Sa puntong iyon, pumasok sa isipan ni Dario na baka nawala ang kapatid ay para muli siyang tumino. Ngunit sa kabila ng lahat ay hindi pa rin nawawala ang pag-asang isang araw ay muli silang magsasama. Dagdag pa nito, hanggat walang bangkay na natatagpuan, hindi maniniwalang patay ang kapatid. Isang araw, dumalaw ang ama sa tahanan ng lola para kumustahin ang kondisyon nito. Dahil hindi kayang makasama ni Dario ang sariling ama, lumabas ito ng tahanan at hinayaan ang ama muna ang mag-alaga sa sariling ina. 4:00 ng hapon habang nakatambay sa ilog, isa sa mga kabarkada ni Dario ang nagawi at gaya ng dati ay nagyaya ng inuman. Hindi na rin naman nakatanggi pa ang binata at kaagad na pumunta sa bahay ng nasabing kaibigan. Habang nasa inuman, may matandang lalaki na nakisalo sa grupo. Ayon sa isa sa mga kaibigan, ito ay bagong dating galing sa kabilang baryo. Sa buong inuman ay hindi naman ito nagawang tumikim ng alak. Bagkus ay nakikinig lang sa usapan ng magbabarkada. Hating gabi na nang nagpasya si Dario na umuwi ng tahanan. Hindi pa man nakakalayo sa pinag-inuman, narinig niya ang pagtawag ng matanda. At pagkalingon nito, nakita niyang nakangiti ito ng abot tenga. Kaya naman inantay niya ang matanda na papalapit sa kanya. Gusto mo bang makita yung kapatid mong matagal nang nawawala? Wika nito. Bigla namang napatitig si Dario sa matanda dahil sa narinig. Kaagad na tumango sa pagbabakasakaling ito na ang kasagutan sa matagal na hinahanap. Tumalikod na ang matanda at sumunod ang binata. Sa paglalakad ng dalawa, napansin ni Dario na papunta sila sa loob ng kakahuyan. Maya-maya pa huminto ang matanda sa isang parte kung saan may nagtataasang mga puno at kawayan. May kung anong ibinulong sa hangin, dahilan para lumabas ang isang binata sa gitna ng dilim.
May hawak itong isang umiilaw na kahoy at nang tamaan ng liwanag ang muka, nakita niyang ito ang kapatid na si Wako. Tinawag ni Dario ang pangalan ng kapatid at lumapit naman sa kanya. Halos mangiyak-ngiyak nang maramdaman ang yakap ni Wako. Pasensya na kuya kung nag-alala kayo pero maayos naman yung kalagayan ko eh. Masaya din ako kasi tinanggap ako ni Maestro sa pamamagitan ng pag-aral ng lihim na karunungan. Mas lalong naiintindihan ko yung misyon ko sa buhay eh. Wika ni Wako. Diretso namang napalingon si Dario sa matanda at tumugon ito ng ngiti. Indikasyon na siya ang tinutukoy na maestro ng kapatid. Sa gabing iyon ay hindi na umuwi pa ang binata. Pinatuloy naman siya ng maestro sa tahanan. Sa pagpapakilala nito sa sarili, dito lang nalaman na isa pala itong ermitanyo. Sa buong oras na nakasama ang kapatid at ang ermitanyo, dito naramdaman ni Dario ang sinasabing saya ng kapatid dahil purong kabutihan lamang ang pinag-uusapan ng dalawa at lahat ng iyon ay patungkol sa Diyos. Kaya naman sobrang gaan ng pakiramdam ng binata. Bago pa man mag-umaga, nagpaalam na si Wako habang ang ermitanyo naman may inabot na puting bato kay Dario. Gamitin mo ang batong yan sa purong kabutihan lamang. Yan ang magdadala ng kaginhawaan sa tahanan nyo. Pasensya na at hindi maaari pang umuwi si Wako dahil isa na siya sa mga alagad ko. Nasa mabuting kamay ang kapatid mo. Dario, huwag ka na mag-alala pa. Nga pala, itapat mo sa katawan ng lola mo ang batong yan para mas mapabilis ang paggaling niya. Wika ng ermitanyo. Akmang sasagot pa sana si Dario, biglang nawala sa paningin ng dalawa. Sa pagmamasid sa lugar, napansin niyang umaga na at nasa ibang dako na siya ng gubat. Habang nasa kamay pa rin ang bato na inabot ng ermitanyo, kaagad niya itong inilagay sa bulsa at nagpaikot-ikot sa gubat para hanapin ang tahanan ng kapatid. Ngunit nabigo ang binata dahil walang sino man ang nakakakita sa pamumuhay ng ermitanyo hanggat hindi ito ang kusang nag-iimbita. Maghapon pa rin nagpabalik-balik si Dario. Ngunit nang maramdaman ang pagod ay umuwi na ito sa tahanan. Naabutan niya ang lola na walang kasama dahil nakauwi na ang ama. Pagtitig sa lola ay naalala ang bilin ng ermitanyo. Kaya walang ano-ano'y itinapat ni Dario ang bato sa noo ng lola. Napatanong naman ito kung ano ang ginagawa ng binata. Ngunit nanatili itong walang imik. Sa puntong iyon, wala namang nagbago sa nararamdaman ng matanda. Ngunit buo ang paniniwala ng binata. Gagaling ang lola dahil sa ermitanyo galing ang ginamit na bato. Makalipas ang 1 linggo ay paunti-unti nang umaayos ang lagay ng lola. Hanggang sa tuluyan ng gumaling. Labis naman natuwa ang naramdaman ng binata kaya minabuting ipagtapat sa matanda ang dahilan ng paggaling nito. Nagulat man, ngunit mariing nagwika ang lola na napakaswerte ni Dario dahil biyaya ang kanyang natanggap. Sa kabilang banda naman, pinaghalong lungkot at tuwa ang naramdaman nito para kay Wako. At ayon sa lola, masaya siyang nasa mabuting landas ang apo, ngunit nakakalungkot lang dahil hindi na muling makikita. Sa paglipas ng panahon, pinanatili na lamang ni Dario ang mabuting gawain. Mahirap man ngunit nakaya ng disiplinahin ng sarili, alang-alang sa pagsunod sa kapatid. May mangilan-ngilan pa rin ang nagtatanong kung nasaan si Wako. Ngunit sa kada taong naghahanap sa kapatid, walang ibang sinasabi si Dario
Kung hindi naninirahan na ito sa ibang baryo, pinanatiling lihim ng pamilya ang kaganapan na ang kanyang kapatid ay lubusan ng inampon ng ermitanyo. Ang susunod na kwento, mula sa ating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Mikoy. Taong 1987, Camarines Norte. Kasalukuyang napakasaya ng pamilya ni Mikoy dahil sa nakuha nitong pamana ng yumaong ama. Ang nasabing pamana ay hindi lupa, kung hindi ang ibinaong mga salapi ng mga magulang na nasa ilalim ng lupa sa likod ng dating tahanan. Dahil nasa ibang lugar ang mga kapatid, hindi na nito ipinaabot pa ang balita. Sinarili na lamang niya ang mga salapi dahil sa rasong siya naman din ang nagpakahirap sa paghukay nito. Kaya naman, kagad niyang ipinaayos ang tahanan. Pumunta sa iba't ibang lugar upang makapasyal. Binili lahat ng luho ng mga kamag-anak maging ng asawa. Sa ganitong paraan paunti-unting nagasta ni Makoy ang nakuhang salapi. Napakasaya ng naging buhay ng pamilya. Magmula nang maranasan ang makahawak ng napakalaking halaga. Kaso nga lang kasabay nito, kung sino-sino rin ang nagagawi sa tahanan para maningil ng utang. Bago pa man niya makamtan ang pangkasalukuyang estado, masasabing walang-wala talaga ang pamilya ni Mikoy sa araw-araw na pamumuhay. Kung kani-kanino lang ito nangungutang para may makain. Halos lahat ng tao sa lugar ay kilala ang pamilya dahil sa nakakaawa na sitwasyon. May mga tumutulong naman sa kanila dahil sa likas na matulungin at mabait si Mikoy. Pero totoo ngang nababago ng pera ang isang tao. Kung dati ay kahit anumang oras ay nahihingian ng tulong si Mikoy, ngayon ay halos hindi na makilala. Maging ang mga anak ay mapanglait na rin sa kapwa. Ang labis namang ikinadismaya ng mga tao ay ang pagtanggi ng pamilya sa dating mga utang. Sa katunayan, wala rin itong mga kaibigan sa lugar dahil sa naging napakamata-pobre ng buong mag-anak. Isang araw, 6:00 pa lang ng umaga ay tumungo na sila Aling Narsing sa tahanan ni Mikoy para maningil ng utang. Habang nasa labas ng bakuran, panay ito ng sigaw at hindi kalaunay lumabas na ang mag-asawa para kausapin ito. Pasensya na po kung maaga akong naniningil. Kinakailangan ko lang talaga ng pera ngayon dahil sa sinugod kagabi ang anak ko sa ospital at wala na kaming maibabayad. Pagmamakaawa ng Ale. Anong utang? Sinong may utang? Hoy Aling Narsing, huwag ka mag-iskandalo at huwag na huwag mong sasabihing may utang kami sa'yo. Wala kaming utang at isa pa, anong pakinamin sa anak mo? Kung wala kayong pambayad, hinayaan nyo na lang sanang mamatay ng dilat. Mga dukha. Wika ng asawa, habang si Mikoy naman ay nanatiling walang imik. Maya-maya pa ay tumitig sa kanya ang Ale at pabulong na nagsalita. Mapuputol din ang matalim na tabas ng dila ng asawa ba? Kitang-kita ng dalawang mata ni Mikoy kung paanong nanlisik ang mga mata ng Ale. Naglakad na ito papalayo, habang ang iba sa mga kapitbahay na nakikiusyoso ay nanahimik at dahan-dahang nagsipasok ng tahanan. Nang mga oras na yun, nakaramdam ng kaunting pagkabahala si Mikoy dahil kakaiba ang presensya ng matanda. Diretso nang pumasok ang asawa at sumunod na rin si Mikoy. Nang sumunod na araw, naging usapan sa lugar ang pagkamatay ng anak ni Aling Narsing. Kahit papano ay nakaramdam ng takot si Mikoy dahil baka sila ang sisihin ng Ale
Lalo pat totoo naman talagang may utang sila. Mula sa burol hanggang sa mailibing ang bata, hindi man lang nakiramay ang pamilya. Wala din namang naging pakialam ang asawang babae habang si Mikoy ay paunti-unting nakakaramdam ng konsensya. Lumipas pa ang 1 linggo. Naging normal naman ang ikot ng buhay sa loob ng tahanan hanggang sa sumapit ang araw ng Biyernes. Habang naghahapunan, napasigaw ang panganay na anak ni Mikoy. At ayon sa dalaga, katabi ng ina ang kakamatay na anak na babae ni Aling Narsing. Hindi naman naniwala ang mga kasama dahil wala namang ibang tao sa harap ng lamesa. Pinakalma na lang ito ng ama. Matapos kumain ay patuloy pa rin ito sa kakasabi ng patungkol sa nakita. Hindi naman na ito pinansin pa ng ama. Bagkus ay sinamahan na lang sa pagtulog. Nang sumunod na araw, naging ganito pa rin ang sitwasyon sa tahanan. Tuwing naghahapunan ay palaging nakikita ng anak ni Mikoy ang namatay na anak ng Ali. Dahil sa sitwasyon ay madalas nang pumunta ang mag-anak sa simbahan. Ngunit lumipas pa ang mga araw ay wala namang nagbago. Nagawa na rin nilang ipakonsulta ito sa doktor. Ngunit walang naging epekto ang mga gamot. Isang gabi, tulog na ang mag-anak. Natirang gising na lamang ay ang mag-asawa. Habang naguhugas ng pinggan ang babae, si Mikoy naman ay nakatitig lang sa bintana. Ngunit walang ano-ano ay isang malakas na hangin ang pumasok. Paglingon sa kinakatayuan ng asawa, nakita ang isang dalagitang nakasuot ng purong itim. Sa pagtitig, nabatid niyang ito ang namatay na anak ni Aling Narsing. Biglang pumasok sa katawan ng asawa at nang humarap. Kitang-kita ng 2 mata ni Mikoy ang biglang pagpula ng mga mata ng asawa. Kaya napatayo ito dahil sa kilabot na dumaloy sa buong katawan. Dahan-dahang kinuha ng asawa ang kutsilyong hinuhugasan at itanapat sa nakabukang bibig. Halos madapa si Mikoy sa paglapit. Ngunit hindi niya napigilan pa nang bigla nitong hinugot ang sariling dila at pinutol. Dahil dito ay pilit niyang inagaw ang patalim sa asawa. Ngunit kahit marami na siyang natamong sugat, bigo pa rin siyang maagaw ang patalim. Ayon kay Mikoy, napakalakas ng asawa ng mga oras na yun na parang puwersa ng pinagsama-samang 3 lalaki. Halos nanghihina na rin ito kaya nagmakaawa na siya sa asawa. Parang awa mo na. Lumabas ka na sa katawan ng asawa ko. Pangako kahit anong gusto mo gagawin ko. Pakiusap, bitawan mo lang yung asawa ko. Wika ni Mikoy. Matapos ay binitawan nito ang hawak na patalim at dahan-dahang lumapit kay Mikoy. Huwag kang sisira sa pangako. Alalahanin mo, may mga anak kang pwedeng mawala. Bukas 6:00 ng gabi, pumunta ka sa tahanan ni Nanay Narsing. Wika ng babae. Maya-maya pa ay nahimatay ang asawa ni Mikoy. Matapos lang ng kaunting paghilot sa noo ay nagising na rin ang asawa. Gustuhin mang sumigaw, ngunit napakahinang boses na lamang ang lumabas sa bibig nito dahil naputol na ang dila. Napaluha na lang si Mikoy dahil sa sinapit ng asawa at sa mga oras na yun. Labis na takot ang naramdaman niya dahil hindi pa naginip ang mga nakita. Sa abot ng makakaya, pinatahan nito ang asawa hanggang sa nakatulog. Pagsapit ng umaga, purong iyakan ang nangyari sa loob ng tahanan dahil nadiskubre na ng mga anak ang kalagayan ng ina. Kapag tinanong naman si Mikoy,
Hindi ko alam ang naisasagot nito. Bago pa man mag-alas 6 ay nagpaalam na ito sa mga anak na may importanteng pupuntahan. Habang naglalakad papunta sa tahanan ni Aling Narsing, walang humpay sa pagkabog ang dibdib ni Mikoy. At nang makarating sa lugar, naabutan niyang naghihintay ang nakangising Ale. Sumenyas kagad ito na pumasok sa loob ng tahanan. Sumunod naman si Mikoy. Napakadilim sa loob ng tahanan ng lalaki. Nakakita siya ng nakabilog na itim na mga kandila na siya namang lalong nagpatakot kay Mikoy. Ibigay mo sa akin ang panganay mong anak bilang kapalit ng buhay ng iyong asawa. Wika ng Ale. Pagkarinig ay napatras ito at mariing tumanggi sa kagustuhan ng Ale. Biglang naging pula ang dalawang mata ni Aling Narsing at halos hindi makahinga si Mikoy sa puntong iyon. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya at dahil sa sobrang takot ay kumaripas ng takbo si Mikoy papalabas. Walang humpay sa kakatakbo hanggang sa makarating ng tahanan. Pagkapasok ay nagsalita ang isa sa mga anak na hindi na humihinga ang panganay na kapatid. Teka, anong hindi humihinga? Baka naman sinumpong lang ng hika. Tugon ni Mikoy. Dali-dali itong pumasok ng kwarto. Hinawakan ang pulso ng anak at hindi na nga naramdaman pa ang tibok ng puso nito. Nagawa pa man itong dalhin sa manggagamot, ngunit hindi na naisalba pa ang anak. Sa sobrang galit ay muli siyang sumugod sa tahanan ni Aling Narsing dahil alam niyang ito ang may gawa sa pagkawala ng anak. Nang nasa bakuran, hindi na nito magawang makapasok dahil parang may mabigat sa paa dahilan para hindi niya maihakbang. Magmula ng araw na yun, sa mismong pagkamatay ng anak, saka pa lamang napagtanto ni Mikoy na hindi ordinaryong tao si Aling Narsing. Samantala, naging mapayapa naman ang burol ng anak hanggang sa nailibing. Isa rin sa mga nakiramay ang nakapagsabi na si Aling Narsing ay maraming alam sa lihim na karunungan sa kaliwa. Ngunit hindi niya ito palaging ginagamit. Sadyang hindi lang nito nagustuhan ng pamilya dahilan para muling isagawa ang kaalaman. Dahil sa mga nalaman, labis na nagsisi si Mikoy sa mga nagawa. Sa paglipas ng panahon, nagawa na ring matanggap ng pamilya ang balik ng kasamaang nagawa dulot lamang ng pera. May usap-usapan na rin patungkol kay Aling Narsing na naging isa itong aswang. Narinig nila ang balita sa kapitbahay na nakakita. Nanatili namang walang pahayag dito si Mikoy dahil iniiwasan niya ng makaengkwentro pa ang Ale. Samantalang ang asawa naman ay nanatili ng pipe at paminsan-minsan nagsisisi pa rin si Mikoy kung bakit hinayaan niya itong ipahiya ang Ale. Dahil kung napigilan niya sana ang asawa, hindi mangyayari ang pagkamatay ng anak at hindi rin mangyayari ang pagkaputol ng dila nang dahil lamang sa salapi. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIPs. Abangan pa natin ang mga susunod na kwento sa ating channel at laging tandaan, huwag mabubulag sa konsepto ng pera. Yun lamang, maraming salamat. Paalam.